Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's video, ICC, aprobado na ng majority sa ating Pilipinas. Yan guys. Yan ang mainit na balita ngayon, kakalabas lang ng SWS survey. So ayon dito sa Philippine Star, public approval of ICC drug war prove growing. Guys, bagong balita lang yan, mainit-init pa. So basahin muna natin yung kanilang article kung saan ang basis nila kung ano yung status sa tao, kung ano ba gusto nila imbestigan nitong ICC, kasi alam naman natin guys, mainit na to na pinag-uusapan ngayon. Maraming nagtatalo-talo kung papasok ba yung ICC o hindi. Di ba? Papapasukin ba yan o hindi? Pero sa kabila ng yan, alam natin, under investigation na sila. So ayon sa Philippine Star, sabi dito, more Filipinos are now supporting the ongoing investigation of the International Criminal Court into the previous administration's campaign against illegal drugs. A survey conducted by Social Weather Station. So, alam naman natin, di ba, yung SWS, isa sa talagang pinagkakatiwalaang survey. So, an SWS survey conducted from December 8 to 11 found that 53%, taas nun, 53%, of the respondents support the statement that the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. It was composed of 25% who strongly approve and 28% who somewhat approve of the investigation. So yun guys, alam naman natin na popular itong si Digong. Di ba? Mula nang umupo siya ng pagka-presidente hanggang sa bumaba sa pwesto guys, talagang mataas ang kanyang performance rating. Pero ngayon, nagtataka tayo, di ba? Bakit majority ng Pilipino ay gusto, di ba? 53% kaya. So kung 110 tayo guys, mahigit na 50 million ang sumang-ayon dito. Kalahati, di ba? Sabi dito. 53%. Almost kalahati. So, majority talaga. Kasi nga siguro nakikita ng ating mga kababayan na ano to kumbaga pagkatapos ni Duterte, ang finish business na to. Hindi pa ito nasaraduhan kasi nga unang-una nag-withdraw si Duterte noong 2019 sa ICC. Kaya yung tao, di ba, siyempre, nalilito. Di ba? Kaya nga sinasabi nila, hindi, wala lang jurisdiction yung ICC na yan. Hindi na tayo member. Pero pag pinakinggan mo naman, yung mga maalam sa batas, especially itong si Antonio Carpio, di ba, na dating Chief Justice ng ating bansa o ng Korte Suprema, sinasabi niya, hindi. Kung naniniwala si Digong, sabi niya, na inosente siya, kailangan niyang harapin ang ICC. So, tama naman, di ba? Tama naman yun. I-depensa niya sarili niya, lalo na abogado naman siya, di ba? At kung talagang naniniwala siya na ginawa lang yun para sa ating bayan, kailangan harapin niya. Ano mang mangyari, harapin niya, papakita niya. Hindi, malinis ako, ginawa ko yung ganun. Para sa bayan eh. Di ba? Pero kung parang tumatakas siya, nagtatago siya, ayaw niyang pasakop, kasi ang kumakapit siya sa dahilan na nagtatago sila, sa dahilan na, hindi, wala na jurisdiction yan. Hindi na tayo member. Hindi na nga talaga tayo member, pero ang sabi kasi ng korte, yung member pa tayo, obligasyon ng gobyerno na humarap sa ICC. Di ba? So, yun, doon ang pinaniniwalaan ko, guys. Ewan ko sa inyo kung naniniwala kayo sa mga supporter ng DDS, ng mga DDS, di ba? O sa mismo kay Duterte, sila Roque, sila Panelo, na wala nga ba talagang jurisdiction. Sinasabi, hindi, umiiral naman ng batas dito sa Pilipinas. Umiiral nga. Pero ang tanong, mayroon ba tayong batas dito sa crimes against humanity? Wala.
pang-international lang yun. Hindi kaya ng local courts natin yan. Di ba yung mama sa pano, di ba yung Maguindanao Massacre, di ba yung mga ampatuan? 52 lang yun guys ang namatay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Although, may mga guilty na yun, pero nahihirapan yung ating husgado. Kaya talagang itong International Criminal Court, ginawa ito para sa mga ganitong extraordinary na never pang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. 'Di ba? Kaya ito ibig sabihin namumulat na ang ating mga kababayan na tapusin na 'yan, 'di ba? Managot na ang dapat managot. 'Di ba? Kung wala namang kasalanan, wala namang dapat ikatakot, 'di ba? Matapang naman 'yan mga Duterte, 'di ba? Pero yun lang, talagang sasabit at sasabit sila. Kagaya sabi ni Duterte na hindi niya na kailangan ang tulong ni BBM dahil wala na doon magagawa dito. Totoo yan guys, wala nang magagawa si BBM dito. Hindi niya pwedeng hadlangan yung ICC. Di ba kaya ang napansin niyo, di ba nagpabago-bago ng statement si BBM. Unang-una sabi, hindi makikipag-cooperate ang ICC, si Revilla naman, hindi, pag pumunta sila, babalik natin sa airport pa lang. Huli na namin, pababalikin na namin sa bansa nila. Pero ano nangyari in December? Sabi ni Trillanes, hindi, tapos na yung investigation. Palabas na yung warrant of arrest na kung saan lalo nagkagulo. So yun guys, abangan natin kung ano talaga mangyayari dito. Total, ngayon, nagsabi na ang bayan, di ba? Taong bayan, nagsalita na. Papasukin ng ICC, ilabas na yung warrant of arrest at humarap na. Harapin na nila Digong, Sara Duterte na na-involve yan, Bato, Bongo at kung sino pang ma-involve yan. So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba itong SWS na to na talagang sumusuporta ng taong bayan para imbestigahan at matapos na yan? At, syempre, importante dyan, yung mabigyan ng katarungan yung mga inosenteng napatay nung war on drugs ni Digong. Alright guys, hanggang dito na po. Mga yung susunod kong vlog. Thank you very much.